Mavi! Tawag niya sa anak nang mabuksan niya ang secret room. Ngunit walang bakas na pumasok dito ang anak niya. Sobra na siyang nag-aalala. Hindi man lang nagalaw ang mga gamit sa loob. Ibig sabihin ay wala talaga rito si Sean. Naaalala niyang kunin ang kanyang armas na nakatago sa nakalock in built-in cabinet. Regalo lang ito sa kanya ng kuya niya upang magkaroon siyang magagamit na pang self-defense. Mukha ngayon niya ito magagamit. Mavi! Puno ng takot at pag-aalala na sigaw niya nang makarinig ng magkasunod na putok. Mabilis siyang lumabas sa secret room habang hawak ang armas. Napansin niyang wala nang natirang bisita sa loob ng kanyang bahay. Lumabas na mga ito. Hindi niya nagustuhan ang biglang pananahimik ng paligid. Kanina lang nakarinig pa siya ng mga putok ng armas. Ngayon, pati armadong mga lalaki na sinasabi niyang nakasalubong niya kanina ay wala rin siyang napansin. Kabisado niya ang loob at labas ng bahay, ngunit nahirapan pa siyang hanapin ang kanyang anak. Huwag naman sanang mangyari ang nasa isip niya. Kasalukuyan siyang nasa kalaliman ng pag-iisip nang biglang may humatak sa kanya mula sa kung saan. Upang hindi siya makasigaw, mabilis ang isang kamay nito sa pagtakip ng mahigpit sa bunganga niya. Nakasandal siya ngayon sa dibdib ng lalaki, habang nakasandal naman ang likuran nito sa dingding. Tinignan niya kung saan sila. Nakakubli sila sa isang malaking cabinet ng bar counter niya papuntang kusina. Naging aktibo naman ang utak niya na palabasin ang kanyang self-defense. Nagpupumigla siyang kumawala sa higpit ng pagkakahawak nito sa kanya. Sinipa niya ang paa sa likod upang tamaan ang pambaba nito. Ngunit hindi siya nagtagumpay dahil mas mabilis itong umiwas sa kanya. Woman, gusto mo ba talagang mawala ng kaligayahan? Nagulat si Missy sa boses ng lalaki. Plano niyang lumingon ngunit niyakap ng isang braso nito ang liig niya, habang ang isang kamay nito ay mahigpit na nakapulupot sa baywang niya. Napaigtad pa siya ng maramdaman na dumampi ang labi nito sa puno ng kanyang tenga. Hinalikan ba siya? Agad na nagsitayuan ang mga balahibo niya sa katawan. Akmang babarilin niya ito, ngunit agad nitong hinawakan ng kamay niyang may hawak na armas. Don't move. Hold your breath. Reserve your bullet for them. Bulong nito sa tenga niya, sabay turo sa mga armadong lalaki. Tumigil din sandali ang panlalaban niya nang makita mula sa bar counter ang 10 armadong lalaki na halatang hinahanap siya. Mukhang hindi sila nakita dahil dinaanan lamang sila ng mga ito. Take off your hands. Mahina ngunit mariin niyang pagkakasabi. What if I don't want to? His voice was so beautiful and alluring in her ears. Agad niyang naamoy ang mainit na hininga nito. Bakit pakiramdam niya? Familiar sa kanya ang amoy ng pabango nito. Maging ang fresh mint na nanggaling sa hininga nito. Napuzzle siya. Sinubukan niyang kapain ang pisngi ng lalaking nasa likuran niya. Una niyang nakapa ang mga mata nitong nakapikit. Tila dinadama ang mga haplos ng palad niya. Nilakbay niya ang palad pababa sa pisngi nito hanggang sa masagi niya ang lambot ng labi nito. Stop it, my wife, before I lose my mind. Garalgal ang boses nito, halatang nagiinit na sa kanya. Dahil sa narinig ay pinilit niyang makaharap ang lalaki. Caleb! Lumaki ang kanyang mga mata nang mapagtanto kung sino ang nakayakap sa kanyang likuran. Ngumisi ito sa kanya. Still the same sweet innocent woman I love, ha? Kumag, loko. Sininghalan niya ito sa sobrang inis niya sabay tulak sa dibdib nito. Paano mo naman nasabi na kumag at loko ko? Hindi pa rin papatalo si Caleb sa asawa. Tila nakalimutan na nilang dalawa na nagtatago sila at lumakas ang kanilang boses sa pagbabangayan. Shit! Mabilis na hinarang ng katawan ni Caleb si Missy sa takot na baka tamaan nito ng bala. Muli na naman niya itong hinatak upang maghanap ng ibang mapagkublian. Come with me. Ayoko! Nawawala si Mavi. Parang iiyak si Missy na hinatak ang kamay mula sa pagkakahawak ni Caleb. Binalingan siya ng lalaki habang magkadikit ang dalawang kamay. Hindi mo talaga makikita ang anak mo kung hindi ka sasama sa akin. Muling hinawakan ni Caleb ang kamay niya sa pagkakataong ito na hindi nagreklamo ang asawa. Ngunit nakakadalawang hakbang pa lang sila nang muli silang pinaputukan ng armas.
Stop! Ano ba yan? Sabay silang nagyuko na dalawa, habang magkahawa kamay sa iwas tamaan ng bala. Muntik pa ang matisod si Missy. Mabuti na lang at to the rescue si Caleb sa kanya. Ngumisi pa ito nang tabigin niya ang kamay nito, na nakahawak na naman sa baywang niya. Inirapan niya ito. Luck plays a play. We managed to catch 2 big birds. Ha ha ha. Humigpit ang paghawak niya sa armas. Nang makita ang maraming armadong lalaki na papalapit sa kanila, si Caleb ay umalisto na rin. Nagkatinginan silang dalawa at mabilis na nagkubli sa kabilang cabinet habang nakatalikod sa isa't isa. Hindi nila namalayan na magkadikit na ang kanilang likuran upang proteksyonan ang isa't isa. Lihim naman na natuwa si Caleb. Hindi niya alam, masyadong halata ang excitement na nararamdaman niya, kaya napansin ito ni Missy. You seem to be enjoying this scene. Siniko siya nito sa tagiliran. Hindi ko lang maiwasan ng matuwa sa lahat ng pagkakataon na pinangarap kong magdikit ulit ang katawan natin sa ganitong eksena pa. Parang nasa pelikula lang. Tigilan mo ang dumi ng utak mo. Stay focused. Kailangan pa ako ng anak ko. Yes, my boss. Oo. Napawaw si Caleb nang paputokan ng asawa niya ang lalaking unang lumapit sa kinaroroonan nila. Hindi na nga niya natapos ang pagsasalita kanina dahil sa pagkamangha niya. Mukhang nagkamali siya sa inakala niyang delicate woman si Missy. Ang akala niyang hindi makabasag pinggan, ngunit isang bala lang, tumba na ang kalaban. Pang-queen niya ito. Bagay na bagay sa isang king na katulad niya. Hindi natatakot. Ito ang tanging babae na hinahanap niya. Napangisi siya. Caleb, ikaw talagang papatamaan ko. Kapag hindi ko tumigil sa kakangisi mo, iiwanan talaga kita. Bakas ang iritasyon sa boses ni Missy. Don't dare, you need me. Nakangisi pa ring sagot ni Caleb at mas lalo pang sinandalang likod sa likuran ng asawa. I dare! Binalingan siya ni Missy. Nagulat si Missy nang biglang bumagsak ang kalaban sa harapan niya. Binalingan niya si Caleb habang hinihipan ng usok sa dulo ng armas. Senyales na bala nito ang ginamit. See, you need me. Pagyayabang nito sa kanya dahil nagawa nitong tamaan ng bala ang ulo ng kalaban kahit pa hindi ito nakatingin. Nakatalikod ito sa kanya kanina, ngunit mas matalas ang pakiramdam nito. Tumaas ang isang kilay niya nang mapansin ang kanilang refleksyon sa salamin. Hanga na sana siya, kaya pala nagawa nitong tamaan ng kalaban ay nakita pala sa salamin, sa loob-loob niya. Inismira niya ito at muling nag-focus sa mga kalaban. Ganon din si Caleb. Isang minuto ang nakalipas ay nagsalita si Caleb. Boo, our son, his. Caleb, I now have your wife's life in my hands. Get out of there. Hindi natuloy ni Caleb ang pagsasalita nang marinig ang sigaw ng kalaban. Shit. Napamura si Caleb nang mapansin na wala na pala ang asawa niya sa kanyang likuran. Naughty wife. Talagang hindi nakinig at tinuloy ang pag-iwan sa kanya. She's the same wife he ever known. Ang lakas ng loob na iwanan siya. I will count. No need to count. Mabilis siyang lumabas mula sa pinagtataguan. Matalim ang tingin na pinukol sa kanya ng asawa. Parang siya pa yata ang sinisisi kung bakit ito nahuli. Caleb, I know you're weak in your knees when it comes to your wife. Haha. I don't care for her. All I want is my son. Napaawang ang labi ng kalaban na may hawak kay Missy nang marinig ang sagot ni Caleb. Si Missy naman ay parang papatay ang mga tingin na hinagis kay Caleb. Aba, at gusto siya nitong patayin para masolo nito ang anak niya. Sinabi na nga bang hindi siya nagkamali sa iniisip niya. Hindi pa rin talaga nagbabago ang lalaking to. Oh, you want me to destroy her? Nakangising tanong ng lalaki. It's up to you. You can have her. Ha ha ha. Looks like Mr. Wilson doesn't need his precious gem anymore. Dinilaan nito si Missy, dahilan upang magtagis ang mga panga ni Caleb. Galit na pinaputukan ni Caleb ng ilang beses ang lalaking may hawak kay Missy. Napatakip naman sa tainga si Missy nang marinig ang magkasunod na bala na tumama sa lalaking may hawak sa kanya. Naiinis si Caleb sa sarili niya. Ang dami pa niyang alam na palabas,
Pwede naman pala niyang tapusin lahat ng kalaban para agad na matapos na. Malaki ang mga hakbang niya na lumapit sa asawa at niyakap ito habang pinapahid ang laway ng lalaki na nakadikit sa leeg nito. Ngunit isang malakas na sampalang sumalubong sa kanya. Napangiwi siya. Tinanggap niya iyon at hindi nagreklamo. Nakipagtagisan ito ng titig sa kanya. Nakita niyang galit na galit ito. Saka na lamang siya magpapaliwanag kung bakit niya iyon ginawa. Sinusubukan lang naman niyang ilibang ang kalaban. Delaying tactics kumbaga, habang naghahanap siya ng tiyempo na patamaan ito. Hinawakan niya ito, ngunit tinabig nito ang kamay niya. Talagang galit ito. Hindi na rin niya mapigilan ang kanyang emosyon. Muli niya itong niyakap ng mahigpit. "Bitawan mo ko!" "Bu!" Mas lalo niyang hinigpitan ng pagyakap upang iparamdam dito na hindi niya kayang mawala ito sa kanya sa pangalawang pagkakataon. Sandaling natigilan si Missy nang marinig na naman ang endearment nito sa kanya. Ngunit hindi kayang takpan ng sweet talk nito ang sakit na nararamdaman niya kanina. Bumalik lahat ng alaala, ang araw kung paano nito pinaramdam sa kanya na wala siyang halaga sa buhay nito. Malakas niya itong itinulak at iniwanan ng isang blankong ekspresyon sa muka. Sinundan na rin niya kung saan ito papunta. Ilang sandali pa'y tumawag si Raven. Sinagot niya ito habang hindi hinihiwalay ang tingin kay Missy. "Boss, nasa safe house na ang mga bata." "How's my son?" Tanong niya. "Nasa tabi ko ngayon ang anak mo." "Good, protect my son. Wait for my next instructions." Akmang papatayin niya ang tawag nang marinig ang tanong nito. "Mukhang hindi mo pa nadali ang inahing manok mo." Nagbuga siya ng hangin at lalong binilisan ang paghakbang nang makitang pasakay na si Missy sa sasakyan nito. "Shit! Itlugan mo ulit, boss. Ako na ang bahala sa sisiw mo rito. Baliw mo." Mahinang mura niya sa alalay at pinatayan ito ng tawag. "Missy!" Sigaw niya at mabilis na hinarangan ang pintuan ng kotse nang akmang isasara na ito ni Missy. Naipit pa ang daliri niya, ngunit tiniis niya ang sakit. Napali sandali ang mukha ni Missy at napalitan ng pag-aalala nang makitang naipit si Caleb. Ngunit sandali lamang iyon. Muling namayani ang galit sa puso niya nang maalala ang sinabi ni Caleb. "I don't care for her. All I want is my son." "You can't have my son." Matapos sabihin niyon, ay agad niyang pinaharurot ang kotse. Ngunit hindi sumuko si Caleb. Mabilis siyang nagdive sa tailgate ng likuran ng sasakyan nito. Madulas ang trunk, kaya kahit parang mahuhulog na siya, ay lalo pa rin niyang hinigpitan ng pagkakakapit. Pasalamat na lamang siya at dumaan sila sa traffic light, kaya dahan-dahan na huminto ang sasakyan nang mag-change ito ng red light. Mabilis siyang umakyat sa rooftop nito. Si Missy ay natuwa nang hindi na nakita si Caleb sa tailgate ng kanyang sasakyan. Nagtagumpay siyang iwan ito sa daan. Nag-green light kaya muli niyang inapakan ng gas pedal ng sasakyan para lang ipahinto ng traffic enforcer. Sumenyas ito sa kanya na itabi ang sasakyan. Ginawa naman niya. Sumilip ang traffic enforcer sa loob. "License." "Bakit? Ano po bang mali ko?" Reklamo niya habang nakataas ang kilay. "You let your passenger ride on the rooftop." Tinuro nito ang nakabukas sa sunroof mula sa itaas. Nagingit-git ang kalooban niya nang makita si Caleb na nakadapa sa sunroof ng kanyang sasakyan. "Caleb!" Gigil niyang sininghalan nito. "Your license, ma'am." Pag-uulit ng traffic enforcer habang nakatingin ito kay Caleb. Tila namukhaan niya ito. "Boss Caleb, kayo pala." Ngumiti si Caleb. "Balata mo na lang sa akin ang mali nitong asawa ko." Bumaba si Caleb at mabilis na umupo sa front seat katabi ni Missy. Kunwaring nagbigay ng ticket ang enforcer. "Sure sir, I owe you last time. You may go. Have a safe trip." Nagsalute pa ito kay Caleb bago sumenyas na isara ang glass window ng kotse. Lalo lamang kumulo ang dugo ni Missy. Ngunit si Caleb ay panalong-panalo sa laro niya dahil nagawa pa rin niyang makasama ang asawa. "Tuwang-tuwa ka kapag nasasaktan ako, ha?" Usal niya habang nagmamaneho ng sasakyan. Ngunit sapat pa rin na marinig ni Caleb. "That's what you think. I just want to play your game." Seryoso ang mukha ni Caleb. "Ikaw ang nagsimula."
Wika ni Missy. Ikaw ang nang iwan. Sagot naman ni Caleb. Sandaling namayani ang katahimikan. What is it that you want, Caleb? I want to take back what's mine, my wife and my son. Mapaklang umiti si Missy habang pinipigilan ang pagbagsak ng mga luha niya. I have done my part as your wife, but you took away my son, just like you stole my heart. Nakipagtagisan sa pagsagot ang dalawa. Muntik nang mabangga si Missy dahil sa narinig. Pareho silang napasubsob ang mukha sa airbag ng sasakyan. Are you hurt? Bakas ng pag-aalala ang boses ni Caleb nang hinawi ang mga hibla ng buhok ni Missy na gumulo sa mukha nito nang mahimasmasan. Yes, I was hurt. Hindi lang sa labas, kundi pati sa puso ko. Durog na durog ako, Caleb. Gustong isatinig ni Missy, ngunit hindi niya ginawa. Mabilis niyang pinahid ang luha at muling kinalma ang sarili. Let's end this, Caleb. You already won the game. No! Tumaas ang boses ni Caleb. Since the day I married you, I already lost the game. Binalingan siya ni Missy na may nangingilid na luha sa muka. Sobrang na-miss niya ito. Hindi nakatiis si Caleb. Lumapit ang mukha niya upang tawirin ang kinakasabikang labi ng asawa. Hindi pa man lumapat ang labi ni Caleb sa labi ng asawa nang agad na siya nitong tinulak. Namumula ang mukha ni Missy habang umiiwas ng tingin kay Caleb. Muntik na naman siyang nagpadala sa damdamin niya na matagal na niyang ibinaon sa limot. Napalunok ng laway si Caleb. Bahagya siyang nasaktan sa ginawang pagtulak ni Missy sa kanya. Talaga bang wala na itong nararamdaman kahit kaunti para sa kanya? Tumikhim siya upang basagin ang katahimikan na namayani sa kanilang dalawa. Hindi niya kailangan magmadali sa pagbawi sa kanyang mag-ina. Marami pa siyang oras upang gawin iyon. Let me drive. Dadalhin kita kay Sean. Mayaywi ka niya upang maiba ang usapan. Halata ang tuwa sa mga mata ni Missy dahil sa narinig. Matagal niyang tinitigan si Caleb upang alamin kung nagsasabi ba ito ng totoo. Ilang sandali pa nagdesisyon siyang bumaba ng kotse at hinayaan sa kagustuhan nitong mag-drive. Nagpalit sila ng pwesto. Nagsisunungaling man ito at sa hindi, isusugal pa rin niya ang natitirang tiwala niya rito para sa anak niya. Hindi naman gaanong malayo ang safe house ni Caleb, kaya agad silang nakarating sa lugar. We're here. Binuksan ni Caleb ang pintuan ng kotse para kay Missy. Namangha si Missy sa lugar habang tahimik niya itong pinagmamasdan. Halatang bagong bili ang isla dahil under renovation pa ang hotel. Mayroon ding rest house na halatang bagong tayo rin lang. Naamoy pa niya ang mga bagong kasangkapan habang papalapit sila. Agad na may sumalubong sa kanila ng mga tauhan nito, kasama si Robin. Agad na lumipad ang masamang tingin ni Caleb kay Robin nang makitang natulala ito habang nakatingin kay Missy. Lalong nanigas sa mga panga niya nang marinig ang sinabi nito. Boss, ang mga anak mo nandoon sila sa swimming pool. Nagkayayaan na maligo. Nakita niya ang pag-asim ng mukha ni Missy, ngunit sandali lamang iyon. Agad ring napalis ng mapansin na nakatingin siya. Alam niyang inaasar lamang siya ni Robin, ngunit advantage din para sa kanya yon. Dahil malalaman niya kung may pakialam pa si Missy sa kanya. Si Sean? Tanong niya, hindi pinansin ang pang-aasar ni Robin. Naliligo na rin sa pool, boss. Sinabi kong darating kayo kaya ayon, tumigil na sa pag-iyak. Niyaya pa mga ibang bata na maligo. What? You allowed them to swim alone? May mga tauhan akong inassign doon, ma'am, para magbantay sa kanila. Napangiwi si Robin nang daanan lamang siya ni Missy upang puntahan ang anak. Binalingan niya ang boss na halatang pasa ng daigdig. Boss, mukhang hindi uminit ang itlog mo kay Ma'am Missy ah. Naging balot na yata yan. Tinapunan ni Caleb ng masamang tingin ng alalay. Ang dami mong alam. May nahuli ka ba kahit isa sa mga kalaban? Kailangan natin siyang gawing witness para sa kaso ni Missy. Kinamot ni Robin ang ulo. Di ba dapat ako ang magtatanong niyan sa'yo, boss? Di ba nga pinauna mo na akong umalis kasama mga bata? Upang dalhin dito sa safe house nang sa ganun ay ligtas sila? Nang makita ni Robin na hindi siya masagot ng boss niya, muli siyang nagdagdag. Ang mahirap kasi sa'yo, boss, kapag kasama mo si Ma'am Missy, nawawala ka sa plano mo.
Tila nahimasmasan si Caleb, kaya ito napamura. Iyo, naalala ko nga pala boss, may nahuli ang mga tauhan ko kanina. Gusto mo ba silang makita? Tarantang wika ni Robin, nang makitang lumipad sa ere ang kamao ni Caleb upang suntukin siya. Ayoko ng alalay na masyadong madaldal. Ang sarap mong gawing bala sa kanyon. Magkaigting ang mga panga ni Caleb na iniwan si Robin upang mabawasan ng stress niya. Saka pa lamang bumuga ng hangin ang namumutlang si Robin nang makitang papalayo na ang likuran ng kanyang boss. Muntik nang mapuno ng suntok ang mukha niya kanina. Mabuti na lang at maagap siyang nakasagot. Pag nagkataon, 1 buwan na magiging luyang hilaw ang mukha niya. Palibhasa, hindi yata nakascore kaya ganyan eh. Bulong niya sa sarili habang sinusundan ng mga amo sa loob. Mom! Huminto ng paglalakad si Missy nang marinig ang sigaw ng anak niya. Kanina pa kasi siya paikot-ikot sa loob ay hindi pa rin niya alam kung saan ang labasan papuntang pool area. Mom! Look at here! Muling sigaw ni Sean. Hinanap ni Missy kung nasaan ang boses ng anak hanggang sa dumapo ang mga mata niya sa anak na nakatayo sa poolside. Kasama nito ang robot na hindi niya alam kung sino ang nagregalo. Excited siyang sinalubong ng anak upang yakapin ito. Wala siyang pakialam kung mababasa siya ng katawan nito. Ang mahalaga sa kanya ay ligtas ito ngayon at yakap pa rin niya. Kamusta ka anak? Okay ka lang ba? Hindi ka ba nasaktan? Mabilis na umiling-iling si Sean. No mom, iniligtas ako ni Daddy Mascot. Muntik na ako makuha ng mga salbaheng lalaki. Mabuti na lang magaling sa pakikipaglaban si Daddy Giganto. Nakakunot ang noo ni Missy habang nakikinig sa kwento ng anak niya. Daddy Mascot? Nalilitong tanong niya. Yes mom, I'm referring to my daddy Caleb. Binalingan ni Sean ng ama. Nakasalukuyang relax na nakaupo sa pool chair lounge. Sinundan naman ni Missy ng tingin kung saan ang tinuturo ng anak. Ganoon na lang ang pag-usok ng ilong niya nang makita si Caleb na nakangiti habang nakatingin sa kanya. Hindi kayang irehistro ng utak niya kung paano nakarating si Caleb sa party ng anak niya. Bakit ngayon niya lang ito naalala?